Karamihan sa mga nakatatanda ay hindi pa rin alam ang lihim na 3,000 BIR Bank Rule at pagsapit ng 2026, maaring ito ang maging dahilan kung bakit maraming pensyoner ang mawawalan ng benepisyo nang hindi nila namamalayan. Sa video na ito, ipapakita ko ang tunay na nangyayari sa likod ng BIR pension updates, mga pagbabago sa bayad at ang lumalalang pension crisis sa Pilipinas na direktang makakaapekto sa inyong pera. Kaya siguraduhin panoorin ito hanggang dulo dahil ang impormasyong ito ay para talaga sa inyo. At kung gusto mong manatiling updated sa mga sikreto, babala at eksklusibong balita na hindi basta sinasabi sa iba, pindutin mo na ang subscribe dahil ang channel na ito ay ginawa para protektahan ang kinabukasan ng mga tulad mo. Makinig ka ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay maaring madligtas sa iyo ng libu-libong piso o masahol pa. Makaiwas ka sa isang problema sa batas na hindi mo alam na papasok ka na pala. Kung ikaw ay isang retirado, isang lola o lola na nag-iingat ng ipon sa bangko, o kahit isang nasa katanhaliang gulang na tao na naghahanda para sa hinaharap, ang susunod na ilang minuto ay isa sa pinaka-importanting bagay na maririnig mo ngayong taon. Ang BIR, ang Bureau of Internal Revenue, ay hindi na natutulog. Sa taong 2026, siniseryoso na nila ang isang patakaran na matagal nang naroroon sa batas pero halos walang nakakaalam, ang tinatawag na 3,000 Bank Rule. At ang katotohanan ay karamihan sa ating mga nakatatanda, ang ating mga magulang, ang ating mga lolo at lola ay hindi alam na ito ay umiiral. Hindi ito dahil sa kapabayaan nila. Hindi ito dahil bobo sila. Ito ay dahil walang nagpaliwanag sa kanila hanggang ngayon. Isipin mo ang isang lola na may 72 taong gulang. Buhay niya ang nagtayo ng kanyang ipon, dekada-dekada ng pagtitipid, ng pagtatrabaho, ng pag-iipon ng kahit kaunti tuwing meron siyang sobra. Hindi siya negosyante, hindi siya mamumuhunan. Siya ay isang simpleng retirado na nagtitiwala sa kanyang bangko na pang-alagaan ang kanyang pera. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula sa BIR. Gulat siya, takot siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang ginawa. Ang katotohanan, ang kanyang mga regular na withdraw at ang kanyang mga pagtanggap ng pera mula sa kanyang mga anak abroad ay nag-trigger ng isang flag sa sistema ng bangko. Isang flag na nagsasabi sa BIR na may aktibidad sa account niya na dapat suriin. Hindi siya kriminal. Hindi siya tax evader. Siya ay biktima ng kawalan ng impormasyon. At ang kanyang kwento ay hindi natatangi. Libo-libo ang katulad niya sa buong Pilipinas. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang totoo. Ano ba talaga ang $3,000 rule? Sa madaling salita, ang BIR ay may kapangyarihan sa ilalim ng batas, partikular ang Republic Act 9160 o ang Anti-Money Laundering Act, kasama ang mga amendments nito. Nahilingin sa mga bangko at financial institutions na mag-ulat ng mga transaksyon na may kinalaman sa ilang partikular na halaga o pattern ng aktibidad. Ang 3,000 pesos threshold ay hindi isang numero na nagsasabi na kapag nagpadala ka ng higit sa 3,000 pesos ay arestado ka na. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang tunay na kahulugan nito ay mas komplikado at mas malawak kaysa sa naiisip ng karamihan. At yan mismo ang dahilan kung bakit mapanganib ang hindi alam nito. Sa ilalim ng pinahusay na regulasyon na isinusulong sa 2026, ang mga bangko ay obligadong mag-ulat sa Anti-Money Laundering Council o AMLC ng mga transaksyon na tinatawag na covered transactions at suspicious transactions. Ang covered transactions ay ang mga transaksyon na umabot sa 500,000 pesos o higit pa sa loob ng isang araw. Ngunit ang suspicious transactions ay ibang kwento. At dito nagsisimula ang problema para sa maraming ordinaryong mamamayan. Ang isang transaksyon ay maaaring itagda bilang suspicious kahit hindi ito umaabot sa malaking halaga. Bakit? Dahil ang pattern ng aktibidad ang tinitingnan, hindi lamang ang laki ng halaga. At sa konteksto ng bagong enforcement ng BIR sa 2026, ang 3,000 pesos ay nagiging bahagi ng mas malawak na pakete ng pagmamatyag sa mga cash transactions, sa mga regular na deposits at withdrawals, at sa mga nagpapadala ng pera ng paulit-ulit sa maliit na halaga. Gayon, naririto ang bahagi na hindi alam ng karamihan sa ating mga nakatatanda, at ito ay seryoso.
Ang BIR ay may tinatawag na Third Party Information Program. Sa ilalim ng programang ito, ang BIR ay maaaring makakuha ng impormasyon tungkol sa iyong mga transaksyon sa bangko kahit walang court order sa ilang partikular na sitwasyon, lalo na kung may sapat na basehan silang maniwala na may tax liability kang hindi mo nire-report. Sa 2026, ang digital na koneksyon sa PAD ng mga bangko ay pinahusay na. Ang mga bangko ay nagpapadala na ng datos sa BIR sa mas mabilis at mas komprehensibong paraan kaysa dati. Ang bawat account, ang bawat transaksyon ay may digital na bakas na at ang BIR ay may mas maraming kakayahan kaysa dati na suriin ang mga bakas na iyon. Para sa isang retirado na tumatanggap ng pensyon, ito ay maaaring mukhang hindi problema. Pensyon ko naman yan, hindi ba? Wala naman akong utang sa BIR. Then yan ang naiisip na karamihan. Pero narito ang katotohanan na kailangang marinig ng lahat. Kung tumatanggap ka ng pera mula sa ibang tao, kahit mula sa iyong mga anak, kahit regalo yon, at ang halaga ay regular o malaki, maaaring ito ay makita ng BIR bilang isang income na kailangan mong i-declare. Hindi yan palaging totoo sa bawat kaso. Pero ang problema ay ang BIR ay hindi agad-agad na nagsasabi na, okay, regalo yan, patawad. Sila ay mag-iimbestigahan muna at ang proseso ng investigasyon mismo ay nakakapagod, nakakapagpalibog at nakakapagpagastos kahit walang ginagawang mali ang tao. Isipin natin ang isang ama na may 3 anak sa ibang bansa. Regular silang nagpapadala ng pera. Minsan 5,000 pesos, minsan 10,000, minsan 20,000, para tulungan ang kanilang magulang na nabubuhay sa probinsya. Sa mata ng kanilang ama, ito ay simpleng tulong mula sa kanyang mga anak. Sa mata ng sistema, ang regular na pagtanggap ng pera mula sa ibang tao ay maaaring maging red flag. Lalo na kung ang ipinadala ay mas malaki kaysa sa average na kinikita ng isang tao sa kanyang lugar. Hindi ito ibig sabihin na otomatikong may problema, pero ito ay ibig sabihin na ang iyong account ay maaaring ma-flag. At kapag na-flag, ang proseso ay nagsisimula ng gumalaw, at ikaw ang kailangang magpaliwanag. Nakakatakot, hindi ba? Pero huwag matakot ng walang dahilan. Narito ang mensahe na gustong iparating ng mga eksperto sa buwis. Ang proteksyon mo ay ang dokumentasyon. Ang dokumentasyon ay ang iyong sandata, ang iyong kalasag, ang iyong pinakamahalagang kasangkapan sa harap ng anumang katanungan mula sa BIR. Kung ang pera na natanggap mo ay mula sa iyong mga anak abroad, kailangan mong magkaroon ng malinaw na record. Kung kailan ipadala, magkano at sino ang nagpadala. Kung ang pera ay regalo, mas mabuting mayroong sulat o dokumentasyon na nagpapatunayan na regalo ito at hindi bayad para sa isang serbisyo o produkto. Kung ito ay pensyon, siguraduhing mayroon kang opisyal na record ng iyong pension payments. Ang dokumentasyon ay hindi kalabisan, ito ay pag-iingat. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang aspeto na halos hindi na pag-uusapan sa mga ordinaryong tao, ang state at ang pagpapasa ng yaman. Maraming nakakatanda ang nagtitipon ng pera na may intensyong ibigay ito sa kanilang mga anak o apo pagdating ng panahon. Ito ay natural, ito ay mapagmahal, ito ay tama. Pero ang paraan ng pagpapasa ng yaman ay may malaking epekto sa kung magkakaroon ng problema sa BIR o hindi. Ang estate tax sa Pilipinas ay may sariling bakas at ang mga pagbabago sa ilalim ng train law at sa kasalukuyang enforcement ay nadulot ng mas mahigpit na pagmamatiyag sa mga paglipat ng ari-arian at ng pera. Kapag namatay na isang tao at iniwanan niya ang pera sa bangko, ang mga naiwan ay dapat mag-file ng estate tax return at ang BIR ay titingnan ang kabuuang halaga ng lahat ng assets kasama ang bank accounts. Kung ang account ay malaki at walang malinaw na record ng pinagmulan ng pera, maaaring magkaroon ng mas malaking problema kaysa sa inaasahan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera na nasa bangko. Ito ay tungkol sa lahat ng ari-arian, lupa, bahay, sasakyan, negosyo, alahas, kahit mga investments. Ang BIR ay may right na suriin ang lahat nito pagkatapos ng kamatayan ng isang tao. At ang proseso ng pag-ayos ng estate ay maaaring maging napakahirap at mahal kung hindi ito binalak ng maayos habang nabubuhay pa ang tao. Kaya ang mensahe dito ay simple, huwag maghintay. Ang pag-aayos ng iyong mga papeles, ang pagtatala ng iyong mga ari-arian, ang pakikipag-usap sa isang abogado o isang CPA tungkol sa iyong estate plan, ito ay mga bagay na dapat gawin na yun, habang maayos pa ang lahat.
at hindi sa oras ng krisis. Babalik tayo sa pangunahing paksa, ang 3,000 pesos rule at kung paano ito nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga nakatatanda. Narito ang isang konkretong sitwasyon na maraming tao ang nararanasan, ngunit hindi inakala nilang may kinalaman sa BIR. Ikaw ay isang retirado. Bawat buwan, tumatanggap ka ng iyong pensyon, sabihin nating 15,000 pesos. Pero bukod sa pensyon, tumatanggap ka rin ng kaunting tulong mula sa iyong mga anak. Minsan 3,000 pesos, minsan 5,000 pesos, minsan 7,000 pesos. Paminsan-minsan, nagbebenta ka rin ng mga gulay sa inyong bakuran o nagbibigay ka ng libing sa isang kakilala. Ang lahat ng ito ay maliliit na halaga. Wala kang iisang transaksyon na malaki, pero sa kabuuan, ang iyong accounts ay may aktibidad na maaring makita ng sistema bilang hindi tugma sa iyong profile bilang isang simpleng retirado. At iyon ay sapat na para mag-trigger ng atensyon. Hindi ito science fiction. Hindi ito teorya. Ito ay nangyayari na. Ang BIR sa ilalim ng programang Run After Tax Evaders o RATE ay aktibong naghahanap ng mga individual na may hindi na-declare na kita at ang kanilang mga tools sa 2026 ay masistikado kaysa dati. Ang data matching, ang cross-referencing ng bangko at ng tax returns, ang pagsusuri ng social media para makita kung ang pamumuhay ng isang tao ay tugma sa kanyang declared income. Lahat ito ay bahagi na ng toolkit ng BIR. At habang ang pangunahing target ng mga programang ito ay ang mga tunay na tax evader, ang katotohanan ay ang mga ordinaryong tao na hindi nag-file ng tamang return o hindi nakaalam ng kanilang mga obligasyon ay maaring mahulog sa bitag ng hindi sinasadya. Kaya ano ang dapat mong gawin ngayon? Una, alamin kung kailangan kang mag-file ng income tax return. Maraming retirado ang nag-aakalang dahil retirado na sila, wala na silang obligasyon sa RIHAL-R. Pero kung ikaw ay tumatanggap ng kita mula sa kahit anong pinagkukunan, rental income, interes sa bangko na higit sa isang na threshold, bayad para sa mga serbisyo kahit sa maliit na lawak, maaring mayroon kang obligasyon na mag-declare. Ang pinakamabuting gawin ay kumonsulta sa isang CPA o sa BIR mismo para malaman kung ang iyong partikular na sitwasyon ay nangangailangan ng filing. Huwag mahiya na magtanong. Ang pagtanong ay hindi nagpapahina sa'yo. Ito kay nagpapatibay. Pangalawa, i-update ang iyong records. Kung mayroon kang savings account na matagal na hindi mo na-update ang address o ang contact information, gawin ito ngayon. Kung mayroon kang mga account sa iba't ibang bangko na hindi mo aktibong ginagamit, isaalang-alang kung kailangan mo pa ng lahat ng mga iyon o kung mas mabuting isara ang ilan at i-consolidate ang iyong pera. Hindi ito dahil suspicious ang maraming account. Legally yon, kundi dahil mas madaling pamahalaan at mas madaling i-explain ang iyong financial situation kung ito ay organisado at malinaw. Pangatlo, kung ikaw ay tumatanggap ng regular na tulong mula sa iyong mga anak o mula sa ibang miyembro ng pamilya, pag-usapan ninyo kung paano ito i-document ng maayos. Hindi kailangan na ito ay komplikado. Kahit isang simpleng mensahe o liham na nagsasabing ito ay tulong mula sa akin para sa iyong pangangailangan, ay makakatulong kung may katanungan sa hinaharap. Ang mga OFW na nagpapadala ng pera sa kanilang mga magulang ay maaaring gamitin ang remittance records mula sa kanilang bangko o remittance center bilang dokumentasyon na ang pera ay galing sa isang miyembro ng pamilya at hindi isang bayad para sa isang negosyo. Pang-apat, at ito ay marahil ang pinaka-importanteng bagay na marinig mo ngayon. Hanapin ang isang mapagkakatiwalaang financial advisor, CPA o abogado na espesyalista sa buwis at makipag-usap sa kanya. Hindi ito luho, hindi ito para lamang sa mayayaman. Sa mundo ngayon, kung saan ang mga patakaran sa buwis ay nagbabago ng mabilis at ang enforcement ay nagiging mas mahigpit, ang pagkakaroon ng tamang gabay ay isang pangangailangan. Maraming CPA at tax professionals ang nagbibigay ng libreng initial consultation at maraming local government units ang nagbibigay ng libreng serbisyo para sa mga senior citizens. Gamitin ang mga resources na ito. Pag-usapan din natin ang tungkol sa mga senior citizen benefits at kung paano ito konektado sa usapin ng buwis.
Ang mga senior citizen na may edad 60 pataas ay may karapatan mag-enjoy ng income tax exemption sa kanilang pension income mula sa GSIS, SSS, at iba pang government retirement programs. Ito ay isang importanteng exemption na dapat alam ng lahat. Pero, at ito ay isang malaking pero, ito ay nangangailangan ng wastong dokumentasyon at sa ilang kaso, ng pag-file pa rin ng tax return para ma-establish ang exemption. Hindi ang hindi exile ang bibigay ng exemption. Ang exemption ay nandoon sa batas, pero kailangan mong malaman at magpatunayang ikaw ay karapat-dapat dito. Bukod dito, ang ilang uri ng kita, gaya ng kita mula sa rental ng property, mula sa maliit na negosyo, o mula sa freelance na trabaho, ay hindi covered ng senior citizen pension exemption. Kung may iba kang pinagkukunan ng kita bukod sa iyong pension, kailangan mong suriin kung ang bawat isa sa mga iyon ay may katumbas na obligasyon sa buwis. Mula, ang sagot dito ay hindi panic. Ang sagot ay impormasyon at aksyon. Narito ang isang katotohanan na dapat na internalize ng lahat na nakikinig. Ang BIR ay hindi kaawi. Oo, natatakot tayo sa kanila. Oo, ang mga balita tungkol sa mga investigasyon at kaso ay nakakakilig balahibo. Pero ang layunin ng batas ay hindi manakot sa mga ordinaryong mamamayan. Ang layunin ay tiyakin ang lahat ay nagbabayad ng kanilang tamang bahagi at walang kumikita ng walang kontribusyon sa lipunan. Ang karamihan sa mga taong nasa problema sa Mihalor ay nasa problema hindi dahil gusto nilang manlinlan. Sila ay nasa problema dahil hindi nila alam ang kanilang mga obligasyon at ang kawalan ng kaalaman sa mata ng batas ay hindi isang depensa. Kaya ang pinakamalakas na bagay na magagawa mo para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya, para sa iyong kinabukasan ay ang magpaalam. Makiusap sa iyong mga kaibigan at kamag-anak na ibahagi ang impormasyong ito. Ang iyong lola, ang iyong tatay, ang iyong tiyahin na matagal ngang hindi nakikipag-usap sa sino man tungkol sa kanyang pera, sila ang kailangang marinig ito. Hindi dahil may gagawin silang masama, kundi dahil ang kaalaman ang nagbibigay sa kanila ng lakas na pangalagaan ang kanilang sarili. Sa huli, ang mensahe ng video na ito ay simple. Ang ignoransya ay nakakapinsala. Ang 3,000 pesos bank rule, ang bank reporting requirements ng BIR, ang estate tax, ang income tax exemptions para sa mga senior, lahat ito ay bahagi ng isang sistema na nakakaapekto sa inyong buhay araw-araw kahit hindi ninyo nararamdaman ito. At ang sistema ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa dati sa 2026. Ang tanong ay hindi kung maaapektuhan ka. Ang tanong ay kung handa ka. At ang maging handa ay nagsisimula sa isang bagay lamang. Ang pag-alam. Kaya ngayon, nakumilos ngayon. Itanong ngayon. Dahil ang pinakamahal na aral ang natututo ka pagkatapos ng problema. At sa paksa na ito, huwag nating hayaang dumating ang problemang iyon bago tayo matuto.